Dahil araw po ng Sabado ngayon, maglilinis po ako ng aming tahanan. Ang kalat po ng aming bahay kasi tinanggal ko po yung nakalagay sa mga gilid. At ito din pong mga kahoy ay winawalisan ko po ang mga ilalim. Baka kasi bahaya ng mga insekto or kaya ahas, kaya delikado. Kaya linis-linis time. Pasensya na po kayo, ngayon lang po ako naka-upload kasi busy po ako sa nagdaang mga araw. Pero bago po ang lahat, nais ko po kayong batiin. Kumusta po kayong lahat? Sana okay po ang ating mga kalagayan or mga buhay-buhay. At sana tayong lahat ay walang mga karamdaman. Sabi nga nila, okay lang kung walang pera, ang importante walang sakit ang buong pamilya. Napakaalikabok po ng aming tahanan. Kasi ilang araw din po ay di po ako nakalinis dito. Kasi busy po ako sa paghatid sundo sa aking anak kasi BBGR at sa kuya din niya. Busy po ako sa pag-asikaso sa kanila. Ngayon lang po ako nagka-time. Dito po kasi sa lugar namin guys ay kung hindi po maglilinis ay talagang babahayan ng ahas kasi malapit po dito ang mga damuhan sa likuran po namin. Kaya talagang linis-linis time. Maglaan talaga tayo ng oras para sa paglilinis ng ating mga tahanan. Isa-isa ko po dito ang mga kahoy nga nakatambak sa aming gilid. Kasi itong kahoy guys ay gagawin po naming lamisa or higaan po ng mga bata. At itong kahoy din nga natambak po namin sa gilid ay binigay lang po ito. At pwede na din po ito pagtiyagaan. Ayun, natapos na po ako ditong maglinis, magwalis sa likod ng kahoy. Kaya binabalik ko na po ang mga kahoy. Malinis na naman ang aming tahanan. Ang kinatatakutan ko kasi guys, yung ahas. Kasi dati po sa baba namin, doon po sa ilalim ng lababo. Hindi po kasi ako nakalinis kasi minsan po busy po ako. Kaya hindi ko po nalinisan. Nung nilinisan ko na po, nagulat po ako kay may ahas po ako nakita doon. So kaya sobrang nakakatakot talaga pag hindi mo malinisan or magalaw ang mga gamit na nakatambak. Kaya ayaw ko nang mangyari iyon. Ang ahas talaga ang kinatatakutan ko. Kahit nga maliit na ahas, talagang takot na ako noon. Kahit laking probinsya po ako, pero duwag po ako sa ahas. Kahit nga maliit na ahas ay hindi ko po mapatay-patay. Kasi takot talaga ako. Para wala makadapo na insekto, ito po yung pang-spray ko. Kakamatay daw kasi ito ng ipis. Yung pang-spray na ito. Pero hindi po ito Sunrox ha. Dito ko lang nilagay sa Sunrox. Nabili ko lang kasi ito sa online. Ayun guys. Tapos na po ako maglinis sa gilid ng aming tahanan. Pero sa probinsya po namin, ikwento ko na naman po sa inyo. Habang binabalik ko na po ang mga gamit na nakatambak po sa aming gilid. Binabalik ko na po ito kay tapos na po. Tapos ko na pong linisan or winalisan ang mga gilid. Okay, dito na naman po kami ni BBGR sa aming higaan. At ito din po yung lagayan niya ng mga libro. Lilinisan ko din po ito. Kasi matagal na din pong hindi ko po ito nahalokwat. Habang kinikwento ko po sa inyo ang karanasan ko doon sa probinsya namin. Kasi nung mga bata pa po kami, lagi kaming nakakita po ng mga ahas. Kasi yung bahay po namin sa palibot noon ay marami pong damo. Ayun po guys, tumulong si BBGR sa paglilinis. Natumba pa po yung cellphone ko. Talagang marami pong ahas doon sa province po namin. Minsan nga po habang naglalakad po ako, kasi sa mga dinadaanan po namin ay madamo. Talagang marami po ako nakikita na nakaharang na ahas, kaya tinawag ko po yung tatay ko. Kaya ayun po, initak po niya. Believe po ako sa tatay ko, talagang hindi siya matatakot
sa malaking ahas or mga ahas. Doon talaga sa probinsya namin, maraming kobra doon na ahas. Yung na makamandag, naku, nandun sa probinsya lahat. Buti na lang matapang po ang tatay ko. Minsan nga po nakita ko po, may dumaan po ng ahas sa gilid ng aming bahay. Yun, tinalo na ng tatay ko at initak. Kaya yung kalahating katawan ng ahas nakatakbo, yung kalahati naman ay naiwan. Tapos kinabukasan po may namamaho na po doon sa nakatambak sa sagingan po namin. Yung maraming damo po. Doon pala siya nagtatago. Kaya kung tumira ka doon, talagang matapang ka pagdating sa mga ganyan. Kasi mahirap na po matuklaw. Malayo po ang ospital doon. Ang kagandahan lang po sa province ay pwede ka makatanim doon ng kung ano-ano. Kagaya po ng mga kamote, kamuting kahoy or saging ay sagana talaga doon. Lalo na po kung masipag ka po magtanim-tanim, talagang mabubuhay ka doon. Ang kinatatakutan lang po doon ay mga ahas. Yun po ang delikado. Kasi malayo po ang ospital sa amin. At pagkatapos ko na pong maglinis ay magluluto na naman po ako kasi nagugutom po ako dito. Tanghalian na din po kasi. Ito guys ang aming tanghalian. Or akin lang pala nga tanghalian. Kasi yung mga anak ko, hiniwalayan ko. Ganito naman ang gusto nila nga luto sa pansit. Hindi ko na lang po nilagyan ng gulay kasi ayaw po nila ng gulay po sa ngayon. Nagsasawa na siguro kasi araw-araw po ako nagugulay. Kaya sabi ng anak ko, pansit na lang daw po, nga chicken lang po ang halo. Dumating na pala ang aking order ng electric pan. Sana po magtatagal po ito. Malaki kasi ang konsumo ng kuryente dito sa isa namin. Kaya minsan lang po ito namin ginagamit. Guys, malakas naman ang ikot niya. Maghuhugas muna po ako bago ko po pakainin ng aking mga anak. Luto na po ang pansit nga ulam po namin ngayong tanghalian. At luto na din po ang kanin namin. May tutong pa po sa ibabaw, mga bahaw po yan para hindi po masayang. Mahirap po kasi ngayon magtatapon ng pagkain, lalo na po yung bigas kasi nagmamahala na po ang mga paninda. Kailan pa kaya bababa ang presyo ng bigas? Sana po bababa na ito kasi kawawa naman po ang ibang mga tao nga walang trabaho. At naglilinis din pala ako dito sa aming sala. Kasi tapos na po ako sa taas, kaya dito na naman po ako sa baba naglilinis. Habang nakaupo po ang aking mga chikiting. Kaya mahirap talaga ang housewife. Mahirap din naman po pag magtatrabaho ako at ipag-alaga ko yung mga anak ko sa ibang tao. Baka mamaya yung kita ko ay kulang pa po sa pangbayad sa ospital kung magkasakit po ang aking mga anak. Kaya yun pong rason na hindi po ako nagtatrabaho. Kaya yung mister ko na lang po ang nagtatrabaho. At pagkatapos po ng aking linis ay nagugutom na po kami. Magmerinda na po kami guys. At hindi talaga mawala ang kape. Gusto ko kasi magkape ngayon. Kasi kanina pong umaga ay hindi po ako nakakape. Ito naman si Baby G nag-request po. Ito daw po ang ulam niya. Itlog na with ketchup at sinangag. Ito din po ang gusto kong lutuin ngayon. Kamuting kahoy po ito guys at kalabasa. Ayaw ko muna po kakain ng kanin. Ito lang po ang kakainin ko. For merienda po or hapunan. Kamuting kahoy, babalatan ko po ito at haluan ko po ng kalabasa. Masarap po ito guys. Ito na, niloto ko na po kalabasa with kamuting kahoy para po sa nagpapasiksi. Sa mga nagda-diet po ay pwede po itong kainin para po mananatili po ang ating lakas. Kasi ang kamote ay marami na pong vitamins with kalabasa pa. At may gulay din po ako nga kangkong ginisa. At magpiprito din po ako ng isda para sa aking mga anak. Habang nagsasaing po ako. Tira din po kami kagabi. Munggo po ito at tinapa. Kain po tayo mga guys. Kakain na naman po ako dito.
At ito pong ulam ko, tinapa. At yung munggo para di po masayang. Ako po ang kumain sa mga tira-tira. Ewan ko ba sa buhay ko po, madali po ako magutom. Pero hindi po ako tumataba. Baka may bulati po ako sa aking tiyan. Kain po tayo mga guys. Thank you Lord sa mga pagkain na binigay niyo po sa amin. At sana ito po ang magsilbing lakas ng aming mga katawan. At thank you din po Panginoon sa magandang kalusugan. Kasi ito po yung importante sa buhay ng tao. Ako guys, sa totoo lang, wala po akong hinahangad sa buhay ko. Hindi ko na po hinahangad na yumaman pa ako kasi imposibleng pong mangyari iyon. Ang gusto ko lang po ay bigyan po kami ng Panginoon ng mahabang buhay at laging malakas po ang aming mga katawan. Magluluto din pala ako dito ng gulay na halo-halo at haluan ko po ng konting sardinas. Kalahating sardinas lang po ang hinalo ko dito. Ang gusto ko kasi ay ganito lang ang pagkaluto. Okay na po to para sa akin at sa mga anak ko nga mahilig din sa gulay. Ang gusto lang ni Baby GR dito ang sabaw. At sa lahat po nga nanonood sa aking mga video or mga vlog, sana po hindi po kayo magsasawa. Kain na naman po ako dito. Sana po patuloy nyo pa rin panoorin ang aking mga ina-upload nga mga videos. Thank you for watching. And God bless po sa ating lahat. Ingat po kayo lagi.